To give us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise God! Hallelujah! Malakas na palakpak po sa Diyos na buhay! Sa mga taga-FB Live, pumalakpak din po kayo. Amen! Naniniwala ako at nananampalataya, this is the day that the Lord has made. Amen! Ito ang araw na ginawa ng Diyos para abutin ang ating pangangailangan upang mapalaya sa anumang uri ng kalungkutan. Dahil ang topic ngayon, ang tema ngayon, Celebrate Jesus, Celebrate Revival. Ayan. Sa totoo lamang po, talaga namang hindi lamang December 25 ang Kapaskuhan. Alam naman po natin yan. At wala po talagang nakatiyak ng tunay na araw, panahon. Pero ito ay binigyaman lamang ng ibang mga confirmation patungkol sa panahon o history, kaya po nilagyan ng date. Pero naniniwala po ako, sa buhay Kristiyano, sa puso ng bawat isa, araw-araw ay Pasko. Amen? Kaya ngayon pong umaga ay napakaganda po na ating mapag-aralan, ano nga ba ang dulot ng Kapaskuhan sa mga tunay na Kristiyano? At ano nga ba ang mga ninakaw ng kaaway o ano yung ninakaw ng kaaway para hindi tayo makapagpatuloy na maglingkod at makapagpatuloy sa ating pagsamba sa Diyos na buhay. Ang ating tema, it's all about revival of joy. Everybody say, revival of joy. At ang aking topic, it's all about a life that is full of joy. Ang buhay na punong-puno ng kaligayahan. Luke chapter 1, beginning verse 46 to 48 says, And Mary said, My soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in God, my Savior. For he has regarded the lowly state of his maidservant. For behold, henceforth, all generation will call me blessed. Sabi ng Philippians 4:4, Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Pwede ho bang ipatong nyo ang inyong kamay sa balikat ng inyong katabi at basahin sabay-sabay? Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice! Palakpakan natin ang Panginoon. Binigyan ako ng assignment ng Lord na sa umagang ito, kailangan walang lalabas na malungkot pa rin. Ito ang araw na kung saan gusto ng Diyos na namnamin at lasapin natin ang kaligayahang dulot ng kaligtasan. Amen. Sino rito po ang may sasakyan? Kotse, yan, mga Fortuner nyo, mga sasakyan. Okay, sino nagdadrive? Wala rin, ako lang may sasakyan. O sige po, bibigyan ko lang kayo ng mga info. Ang sasakyan kahit bago, kahit maganda, kung walang gasolina, hindi tatakbo. Tama. Huwag natin pag-usapan yung electrical, wag yon, yung natural na sasakyan. Doon tayo sa normal at natural na sasakyan. Lahat ng sasakyan, hindi tatakbo basta walang gasolina. Kahit na iyan ay bago, kahit na iyan ay maganda. Ngayon, kahit na ang sasakyan ay full tank, bago, maganda, pero naubusan ng langis, tatakbo pa rin ba, Leo? Hindi. So ano ang kinalaman ng langis sa gasolina? Ano ang kinalaman ng gasolina at langis sa sasakyan? At ano ang kinalaman nito sa ituturo ko ngayong umaga? Ako ho'y naniniwala at nananampalataya na tayo ay produkto ng pag-ibig ng Diyos, kaya ka nakaupo sa upuang yan at handang makinig ng kanyang salita. Amen. At ang pag-ibig na yan ang dahilan kung bakit ka nananatiling maglingkod. Amen. Ang pag-ibig na yan ang nagiging dahilan kaya ka nagiging matatag, nagiging malakas. Ang pag-ibig mo sa Panginoon ang nagiging dahilan kaya ka nagpapatuloy. Kaya mo na ipaglalaban ang pagmamahal na yan at pag-ibig ni Kristo sapagkat ang na nakipaglaban sa iyo ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Lord. Amen. Pero, kung ang pag-ibig na yan ay walang kaligayahan, magpapatuloy pa kaya? Sa relasyon ho kasi, pwedeng mahal mo pero hindi ka na masaya. Pero hindi ka na maligaya. Naalala ko po kahit naka-FB Live tayo. Kwentuhan ho kami sa bahay, umiiyak si Bunso.
Aba, ang merong magjowang 11 taong magnobi, bigla na lang nag-break. At talagang ang buong mundo'y ginimbal. Ang Pilipinas ay lumungkot. O, edi kami naman ay nakilungkot. Sabi ng asawa ko, sino ba yan? Daddy, hindi mo ba alam, break na si Daniel at saka si Kat? Ha? Ganon si Bonstor. Kailan pa? Hindi ko kako alam, pero matagal na nililihim pa. Naku, edi ang lungkot-lungkot ni Daniel. Edi kasi 11 years eh. So ko, oo. Pero di natin nahalata, 11 years pala. Siyempre kako, wala tayong kinalaman sa buhay ng love life niya. Alam na ba ni Mami Mary na break na si Daniel? Yung pala, ang ibig niya sabihin, yung Daniel na nandito sa simbahan. Sabi ko, hindi kako yung Daniel na yun. Ang Daniel kakong showbiz. Ganun ba? O dem, yung apoy na kwento mo, nawala ng saysay sapagkat nakikipagkwentuhan ka na hindi pala iisa ang pinagkukwentuhan nyo. Nandyan po ba kayo? O nagising kayo, di po ba? Ngayon, pwede pala na kahit mahal nyo ang isa't isa, pero hindi ka na maligaya. Aayaw ka na, bibigay ka na. Ngayon, ano kinalaman ng langis? Ang pag-ibig ng Diyos ay may kasamang joy. Amen. At yung joy na yon, kapag yun ay nawala, sabi nga, yung langis na yon, kapag nawala sa makina ng sasakyan, pwedeng sumira ito ng makina. Kapag ikaw ay isang Kristiyanong naglilingkod sa Panginoon, bagamat mahal mo si Lord, pero hindi ka na maligaya, pwedeng ito ang makasira ng paglilingkod mo sa Diyos. Pwedeng mawalan ka ng gana, pwedeng tamarin ka na, pwedeng bumigay ka na, pwedeng umayaw ka na, pwedeng kumalaban ka na, kasi hindi ka na maligaya. Malaki ang kinalaman ng kaligayahan sa iyong patutunguhan at sa pakikipaglaban sa buhay na ito. Dahil ang ligayang pinakalangis na nagpapatatag, nagpapatibay ng iyong pag-ibig, kaya ka nagpapatuloy. Nandyan pa po ba kayo? The difference between joy and happiness is substantial. Napakatibay ng ebidensya na iba ang happiness sa joy. But joy supernaturally sustain our souls in seasons of heartache, injustice, and sorrow. Enduring the valleys of life is nearly impossible without the life-giving fuel of joy in Christ. Ibang-iba po ang ibig sabihin ng joy and happiness. There is a big difference between joy and happiness. Happiness is a reaction to something great, but joy is the product of someone great. And let us never forget the difference nor fail to enjoy both happiness and joy fully on this earth. Yung joy and happiness, binaba ng Lord dito sa daigdig na ito para ma-enjoy natin. Ang ibig sabihin ng happiness, ito yung mga pansamantala lang. Diyos ko, sino ba naman ang hindi sasaya pag in-announce ko sa inyong, paglabas nyo po, ang kanang kamay nyo ay aabot ng ham, at ang kaliwa ay queso de bola, at ang bulsa nyo ilalagyan na 500. Masaya ba yon? Kaya lang, it's a prank. Masaya yon, pero pag sinabi ko, it's a prank, maligaya ka pa ba? Ay, okay lang, pas, kahit nagbibiro ka lang. So, ang ibig sabihin, ang batayan ng masaya ka, may bago kang damit, may masarap kang pagkain. Ang batayan ng masaya ka ay dahil, na-shoot yung deal, may bonus ako, may 13-month pay ako, masarap ang kainan namin, masaya kami mga magkakaibigan. Bakit? Kasi nagbibigayan kami. Pero paano pag nawala na ng bigayan, wala ng bonus, kumupas ang ganda, nawala ng mga ibang inaasahan, masaya ka pa ba? Hindi na. Pero iba, yung joy. Yung nagsabing, rejoice to the Lord always. And I will say it again, rejoice. Si Apostle Paul yun. Nang sinasabi ni Apostle Paul to, agaw buhay siya sa kamatayan at buhay na magpapatuloy. Ibig ko sabihin, ang persecution ay laganap sa kanyang buhay. Tinutugi siya ng kamatayan. Pinagbibintangan ng hindi totoo. Ikinukulong, ginugutom, nakakulong. And yet sabi niya sa mga taga-Philippine church na nalulungkot at naaawa sa kanya, rejoice in the Lord! Rejoice! Come on! May mga tao na akala malungkot ka ang basehan kasi nag-iisa ka. Wala kami. Kulang ka. Pero hindi yun ang basihan. Hindi ang kakulangan ng basihan para hindi ka maging maligaya. Nandyan po ba kayo? Mauubos ang lakas ng tao para lamang paligayahan ka. Kung hindi ka talaga liligaya, hindi ka liligaya.
Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng kaligayahan at ang material ay binibigay kasiyahan. Pero ang tunay na author ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang Diyos. Pwede kang bigyan ng material na bagay para sumaya ka, pero pwedeng mawala ito. Pero yung joy, kahit walang material na bagay, maligaya ka. Kung ang kaligayahan exclusive sa mga mayayaman, yari na tayo doon. Kaya sabi ng Apostol Pablo, come on, rejoice. Ako nga mamamatay. Ako nga nakakulong. Alam niyo ba ang pinagkulungan kay Apostle Paul? Yung isang kulungan na pinagdalhan sa kanya sa ilalim ng lupa na ang bakal na rehas ay nasa ibabaw ng kanyang ulo. Walang natatanaw, madilim. And yet sinabi niya, come on, rejoice. Dahil ang tinatanaw at tinitingnan ni Apostol Pablo, hindi yung pagkakakulong niya, hindi yung mga taong papatay sa kanya. Dahil ang tinitingnan niya, may buhay na walang hanggan ako. Pansamantala lang to. Ang tao kasi inuugnay ang kasiyahan at kaligayahan ng buhay sa pansamantala lang. Kaya ang nangyayari, nagiging pansamantagal ang kalungkutan ng tao. But joy supernaturally sustained. Like Mary. Alam niyo ba nung sinabi ni Mary na, my soul magnify the Lord. Nung sinabi ni Mary yon, na ang aking kaluluway, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, nasaan siyang sitwasyon? Minsan ay kinausap siya ng anghel ng Diyos at sinabing, Mary, magbubuntis ka. Paano mangyayari yon? Wala pa nangyayari sa amin ng jowa ko. Ang ipanganganak mo'y Emmanuel. Siya ang magiging tagapagligtas. Paano matatanggap ng sino man ng isang babaeng dalaga na malapit ng ikasal ay buntis na pala? At ang matinding batas noong araw, kapag ikaw ay dalaga at walang asawa at ikay nagbuntis, babatuhin ka hanggang sa mamatay ka. Iskandalo buhay mo. Kaya nga noong araw, ang kasalan inaabot ng 1 linggo hanggang 2 linggo ang kasayahan. Kaya nga naubusan ng alak dahil matagal ang celebration. Isa sa pinakamagandang kasaysayang nagaganap sa dalaga at binata ay ang kasalan ng araw. Binibigyan to ng pansin. Nalagay sa alanganin si Maria. Maiiskandalo buhay niya. At isa pa, baka iwan siya ni Joseph. Ano ba naman to? Iningatan ko pagkatapos may nauna na pala. Ginalangkot ni respeto, yung pala, pagtalikod ko'y may iba pala. Renzo, gusto mo ba ng ganon? Huwag mag-alala, hindi gagawin ni Lisel yun. Di ba? O tingnan mo sila, magkahawak ngayon ng kamay. Huwag kang mag-alala, hindi kayang gawin ni Joy yan. Di ba? Ang hirap nun. Ang hirap para sa kanya na excited na siya sa kasal. Pagkatapos malalaman niya, buntis pa lang pakakasalan niya at hindi siya ang ama. Pero ano sabi ni Mary? My soul magnify the Lord, and my spirit rejoice to God, my Savior. Imagine that. Ang sabi niya, ang puso ko'y nagpupuri. Bakit? Ang binatayan niya, kung anong sitwasyon niya, ay ang Diyos na nagsalita sa kanya. The difference between joy and happiness is substantial. Uulitin ko po, and there is a big difference between joy and happiness. Happiness is reaction to something great. Joy is the product of someone great. Great. Let us never forget the difference nor fail to enjoy both happiness and joy fully on this earth. Every day we come to Him for grace, and He's faithful to give us grace upon grace upon grace. When we are quick to confess and forgive, we can move forward in the freedom of repentant life in Christ. Happiness is a state of well-being and contentment, a pleasurable of satisfying experience, whereas joy is specifically stated even in the dictionary as the emotion evoked by well-being, success, or good fortune, or by the prospect of possessing that one desire, the expression of exhibition of such emotion. The biblical meaning of joy na tao sa Biblia ay walang iba kundi si Job. Job was stripped of every good thing he had on this earth but never lost his faith in God. Job knew his experience was unfair and did not sugarcoat his pain. His conversation with God were frank. Yet he never forgot who God was. Kaya sabi ni Job,
He spread out the northern sky over empty space. He suspended the earth over nothing. Sa kabila ng lahat na meron siyang nagpapasaya sa kanya, kasamang lahat ng mahal niya sa buhay, tinanggal lahat yon. Kung sa'yo ang nawala, konti pa lang, lahat tinanggal kay Job. Lahat ang nagpapasaya sa kanya. Dahil sabi ni Satanas, duda ako kung bakit masaya yan, bakit maligaya yan sa'yo. Nagpapatuloy. Inuuna ka. First fruit, lagi, everyday, nag-worship. Sabi ni Satanas kay Lord, subukan nating tanggi lahat yan. Tingnan ko lang kung hallelujah, praise the Lord pa yan. Tinanggal. Sabi ng Lord sa kanya, sige, tanggalin mo lahat ng yamang nagpapasaya sa kanya. Huwag mo lang siyang papatayin. Tinanggal. Iyat anong reaction ni Job? Nagdamit ng sako. Nagkalbo ng ulo. Inilagay ay abo, tinaas ang kamay, nagpuri ito't pinagayway, at sinabing, purihin si Yahweh! Ang Diyos na nagbigay ng lahat ng ito, hubad akong isinilang, hubad akong babalik, hallelujah to the King of Kings! Ano sabi ng asawa? Puro ka hallelujah dyan, sumpain mo na yung Diyos mo. Genuine yung kanyang faith. Genuine yung kanyang love. Oo, dadalaw minsan na parang dududa ka. Dalaw lang. Huwag niyong patirahin. Sabi po dito ni Job, sabi niya, he spread out the northern. Because what? Joy is something God can restore. Sabi ng Psalms 51 verse 12, restore to me the joy of your salvation and uphold me with a willing spirit. Nung si David, segue ako kay David, nawala yung ligaya niya dahil nahulog siya sa pagkakasala. Yun yung kanyang iniyak kay Lord. Nung si Job ay unti-unti nang nalulungkot pero hinlaban niya yung kanyang pagmamahal at pananampalataya at nasumpungang nagtagumpay sa laban ng buhay, binalik ni Lord ang lahat ng nagpapasaya sa kanya. Nandyan po ba kayo? Binalik. Nagkaroon ng holy forgetfulness. Nag-anak pa uli siya. Masigit. At lahat ng yamang nawala, na doble. Kung 1,000 ang kanyang bakahan, naging 2,000. Kung ang kanyang kambing ay 10,000, naging 20,000. Ang kanyang mga anak ay matatalino, higit na naging matatalino ang ibinalik. Pwede ba yun? Namatayan ka naman. Holy forgetfulness. Patay na pong matagal ang nanay at tatay ko, pero nagpapatuloy akong maligaya. Pero pag naiisip ko siya, nalulungkot ako, pero hindi na nananakaw ang ligaya. Ikwento ko sa inyo kung gaano kasarap magluto ang nanay ko. Ikwento ko sa inyo kung ano amoy ng nanay ko. Ikwento ko sa inyo kung ano boses ng nanay ko. Ikwento ko sa inyo kung anong kaligayang meron ako kapag kasama ko ang nanay ko. Pero nagpatuloy ako sa buhay na maligaya ako at hindi ako dinapa ng kalungkutan. That is holy forgetfulness. Amen. Hindi yung sakbibi ka ng lungkot at hirap. Hindi ka na nakamove on. Dadalaw ang lungkot, pero huwag mong hayaang patirahin ang lungkot sa buhay mo. Joy is something God can restore. Naalala niyo pa ba yung kauna-unahang tagpo natin kay Lord nang tanggapin natin si Jesus? Excited ka? Walang awit na hindi nahihipo ang iyong puso. Walang pagsamba ka na kahit sinong magturo, umiiyak ka. Nung tumagal-tagal ka, sino magtuturo? Ay, hindi ba si Pastora? Huwag tayo matin. Sino mag-aanoy? Si Pastora, wag na. Choosy ka na ngayon. Naakala mo ang laging lakas at galaw at kilos ng Diyos sa taong pinakamataas ang posisyon at laging sumisigaw lamang. Nasa simbahan po tayo at naglilingkod dahil sa Diyos. Huwag niyong hayaang nakawin ng kaaway ang kaligayahang ito na nagdudulot ng sigla para tayo'y magpatuloy sa Panginoon. And joy is rooted in who God is. Ito po'y nag-ugat kung paano at sino ang Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, si Pastor John, yung mga anak ko, sumasakay sa roller coaster yan, sa Ferris wheel. Hindi nalulula. Pero kapag ang asawa ko na nag-drive, nalulula. Nalulula din naman ako. Pero kahit na minsan nalulula ako, pinipili kong mag-enjoy dahil nagtitiwala ako. Dahil ang nagdadrive ay ang asawa ko. Dahil alam ko, hindi ako ipapahamak. At iingatan ako ng asawa ko dahil ako'y mahal niya. Kaya naman binabalikan ko ng tiwala ang pagmamahal niya.
Do you get my point? Kung sino yung tao na kilala mo, ay doon babatay kung paano siya pakikitunguhan at kung paano mo ipagtitiwala ang buhay mo. Joy is rooted in who God is. Job 33 verse 4. Kaya sabi ni Job, says, the breath of the Almighty gives me life. Our Father is fair, compassionate, and all-knowing His ways are not our ways, and His thoughts are not our thoughts. Kung may mga bagay man na hindi pa nangyayari sa lahat ng ating mga panalangin, kung may mga kabiguan man, may mga bagay na gusto natin hindi ibinigay, kapatid, mag-evaluate ka. Magbalik-tanaw ka. Ilan ang mga bagay na hindi mo hiningi at mga pagpapala na hindi mo hiningi, pero ibinigay ng Diyos. Kesa sa mga hiningi mong hindi niya binigay. He knows everything. Kung binibigo man tayo ng Panginoon, ibig sabihin may higit siyang gustong ibigay. At kung hindi man natin natatanggap ang pagpapala, dalawa lang yan, ibig sabihin, kalooban pero maghintay o kaya kalooban pero ayaw ibigay, baka nasa gitna ka ng kasalanan. Isaiah 59 verse 1 and 2, nagiging maikli ang kamay ng Diyos, nagiging malabo ang kanyang mata, nagiging mahina ang kanyang pandinig sa mga panalangin, hindi na ipapahayag sa Panginoon ang mga kasalanang kanyang ginawa. Kaya ano sabi ni King David? Restore unto me the joy of my salvation. And joy comes when we trust the Lord. Kaya po kapag tayo nagtitiwala sa Panginoon, nagiging maligaya tayo. Joy is produced by righteous hope. Alam mo, ang pinakakawawang nabubuhay sa mundo? Yung ayaw niyang mangarap, nasa pangarap ng yon ay nabubuo ang pag-asa. Napakasarap pong mangarap. Matupad man o hindi, pero ang pag-asa ay nasa Panginoon. Proverbs chapter 10 verse 28 says, the hope of the righteous brings joy. Nakwento ko na po ito kaninang umaga. Iba ang happiness sa joy. Ang happiness nakabatay sa pinansyal, material at panandalian lamang. Pero ang joy long last kapag tayo ay kumikilala sa Panginoon. Meron pong isang hardinero, kausap ang labandera, kusinera, at mayordoma doon sa servants' quarter ng isang mansyon. Habang sila'y nagkakape isang umaga, sabi ng hardinero, "Hay, napakababa ng buntong hininga." Sabi ho ng kusinera, "Haba naman ang buntong hininga mo. Ano ba kinalulungkot mo? Ano ba kinababahala mo?" Sabi niya, "Alam mo, kung may 10,000 lang ako sa ngayon, ako na pinakamaligayang nabubuhay sa mundo." Paulit-ulit siya, "Sobra ka naman." Hindi niya namalayan, bumababa pala yung amo, pupunta sa kanila, hihingi ng kape. Nadinig nung amo. Kaya yung amo, dali-daling umakyat, kumuha na 10,000. Habang nagkukwentuhan sila, biglang pumasok ang amo sa servants' quarter, nagkahalugulatan sila at namanga. Pagkatapos ay inabot ang 10,000 at tinapik ang balikat ng hardinero. Sabi ho ng amo, "Sana'y lumigaya ka nga dahil yan pala ang magpapaligaya sa'yo." Tumalikod po ang amo. Pagkatalikod, sabi ng hardinero, "Sayang, nadinig din naman pala. Sana sinabi ko na 10,000,000 na o 10,000 na." Bakit ganun tayong tao? Ano po, nagkatuwaan po kami ng Christmas party, ang mga pastor. Ang pinakamura pong premyo ay tsokolate na ang halaga 500. The rest is 1,000. Sabi nung iba, pag binubunta, wag ako. Ako, for the glory of God, ayoko nakawan ako ng kagalakan pag panahon ng dapat ay maligaya ang tao. Sabi ko, "Lord, sa lahat ng iyan, meron ako nagugustuhan. Pero kung ano na lang ang ibigay mo sa akin. Pero sinuguro ko muna, lahat ba magkakaroon? Oo, kung 40 kayo lahat may raffle. Iba-iba lang ang matatanggap." Alam niyo po ba, ako ang nakatanggap ng pinakamaliit, tsokolate. Pero maligaya po ako. Ano magagawa ko? Libre na nga, di pa ako magiging maligaya. Yun ang tinanggap ko eh. Bakit igigiit ko yung gusto ko hindi ko nga nakuha? Kaya maraming tao na nasa gitna ng lungkot, pinipilit pa rin kunin ang hindi makuha-kuha at pinipilit makuha ang ayaw talagang makuha para sa kanya. Be content for what we have. Hindi ang bonus, 13-month pay, masarap na pagkain, magandang damit. Ang sukatan lang ng ligaya mo, cheap mo naman. Ay, joke. Diba? Ang baba naman ang presyo mo. Pinababa mo ang presyo mo na wala ng saysay ang kamatayan ni Kristo.
Dahil ang kasiguruhan ng kaligayahan at ang pagmamahal ay ang kamatayan niya, ang dugo niya na nabubuo sa krus ng Kalbaryo at ang lagutok ng kanyang buto at ang lahat ng sugat sa kanyang katawan ay pagpapalaya sa kalungkutan mo. Nandyan po ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, bawal lumungkot. Ha? The hope of righteous brings joy. May pag-asa kay Lord. The difference in the biblical definition of joy is the source. Worldly possession, accomplishment, even the people in our lives are blessing that make us happy and fuel joyfulness. However, the source of all joy is Jesus. God's plan from the beginning, the Word made flesh to dwell among us is rock solid, allowing us to navigate difficult situations in the absence of happiness while sustaining our joy. Happiness is more of a state of mind, while joy is emotionally rooted in our faith in Christ. Jesus has experienced all pain physically and emotionally. Natutuwa po ako sa sinabi ni Pastor Rick Warren. He is saying, joy is the settled assurance that God is in control of all the details of life. The quiet confidence that ultimately everything is going to be all right. And the determined choice to praise God in every situation. Ako ho, sa ilang dekadang paglilingkod ko, mahal ko si Lord. At ang pagmamahal, mula nung ako'y nagpastor, nang ako'y 18 years old, 53 na po ako ngayon, yun pa rin ang pagmamahal na nararamdaman ko sa Diyos. At habang nagkakaedad ako at marami na akong binibitawan at ayoko ng ilaban, mas napagbibigyan ko ng pansin higit kailanman ang ipaglaban kong kaligtasan na meron ako. Kapatid, kung yung bagay na yan na nagpapahirap sa'yo, makapaglalayo ng pag-ibig mo sa Diyos, bitaw. Sabi mo sa katabi mo, baka may kailangan kang bitawan. Oops! Huli! Di ba? Minsan tayo'y nakakapit sa di dapat natin kapitan. Kapag ang kinapitan natin ay ang kanyang salita at kanyang pangako, sigurado ang kaligayahan. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kami ho ni Pastor dyan, siguro gano'n na yun. Sabi ko, Daddy, tumatanda na tayo. Bakit? Hindi lahat ng laban pinapatulan na natin. At hindi lahat ilalaban mo. Ang prioridad nating ilaban ay ang kaligtasan. Makamtan mo man ang lahat ng yaman sa buong mundo kung ang kaluluwa mo naman ay papuntang impyerno. Tandaan po, ang kamatayan ay hindi sukatan lamang ng lakas at edad. 30 anyos lang ho ngayon, nai-stroke na. 20 anyos walang sakit, inatake sa puso. Dahil ang taas ng stress. The source of joy is Jesus. Joy is not based on what you see. Joy is not based on what you hear. Joy is not based on what you get. And joy is not based on what you receive. Joy is not based on what you experience. Introduction pa lang po yun. Punta na ako sa puntos. To live a life that is full of joy. Number 1, stop worrying! Come on, lagay sa balikat ang kamay. Sabihin mo, come on. Stop worrying. Sa kabila, stop worrying. Stop worrying. Sabi ni Lord, stop worrying. Huwag kang mabalisa. Huwag kang mag-alala. Nandyan po ba kayo? Ano sabi dito? Sorrow and suffering and worrying will pass, but joy continues in spite of hardship. Eternal joy is promised to come, and when it does, it lasts. Philippians 4:6 says, sabay-sabay, please. Nasaan? Philippians 4:6, wala ba dyan? Sasabay-sabay natin. 1, 2, 3, go! Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Malinaw. Diba? Be anxious for nothing. John 16:22, so all you have sorrow now, but I will see you again, and your hearts will rejoice, and no one will take your joy from you. Ulitin ko po ito. Pastora, so nagkakasala ako pag nababalisa ako at nag-aalala. Alam nyo ho, normal, natural na mabalis at mag-alala. Kung ang anak mo alas 10, alas 12, alas 11, wala pa sa bahay nyo. Minessage mo, chinat mo, tinawagan mo, wala. Hindi sumasagot. Patay ang cellphone. Ano sasabihin mo? Ay, Diyos ko, salamat na lang. Hindi ako sinasagot ng anak ko. Siguro anya, nasagasaan na sa kalsada. Hindi. Matik yun, mag-aalala ka.
So pag dumating, wala na agad yung pag-aalala. Di ba? O kapag may mga pinagpe-pray tayo, pag hindi pa dumarating, nag-aalala ka. Pag dumating, nawawala na pag-aalala. Paano kung di dumating? Ito naman ang diversion nun. Kapag may mga biyaya at pagpapala na gusto nating makarating sa buhay natin at naaantala o hindi pinahintulot, may higit na kayang ibigay ang Diyos na doon ang pagpapalang para sa iyo. Ako for me. Baka ma-misinterpret. Gusto ko, ninanasa ko, na pinagpapala ko dahil ako'y pagpapala. Hindi ako nakakaawa. Huwag niyong hayaan kayo'y pinagpala dahil kayo'y nakakaawa. Pinagpala kayo dahil kayo'y nagiging pagpapala. Palakpakan natin ang Panginoon. Stop worrying. Alam niyo, kapag tayo'y bumabad sa pag-aalala at pagkabalisa, naapektuhan ang physical natin. A cheerful heart is a good medicine. Ang masayahing puso ay medisina para humaba ang buhay. Pag ang tao'y nababalisa, papasok ang stress, naapektuhan ang blood pressure, naapektuhan ang sugar, inaatake ang inyong liver. Kahit no i-search nyo yan, pagka na-stress na ang tao, ang isang atake nito, liver, kidney, heart. Kaya maraming kabataan may sakit agad sa puso. Inaatake na ang liver, ang kidney. Nagkakaroon ng cancer. Bakit? Ang tao ngayon ay napakaraming inaalala. Bakit? Marami ka kasing gustong habulin. Marami ka kasing gusto. Marami ka kasing gustong patunayan. Marami ka kasing takot. Kaya ang dami mong hinahabol, hindi mo mahabol-habol. O gaya nito, kung mawala. Di ba? Ba't ko hahabulin to? Stainless lang to. Joke. Di ba? Kaya ang daming takot sa buhay. Don't get me wrong. Joy and happiness ay nasa earth. Gusto ng Lord na pagpalain tayo. You're not the tail, but you are the head. Amen. Bubutasin ng Diyos ang malakapal na pader para lang pagpalain ka. Sa gitna nga ng kawalan, nagpaulan ng mana at pugo Sa gitna ng kawalan, bumigay ang isang bato sa disyerto at nagbigay ng sariwang tubig. Isang boteng langis ay napagpalang napakaraming bote. Yung tinuro ko nung linggo, 2 isda at 5 tinapay, napakain ng lahat. Sadyang ang tao'y nakikipagharimunan sa napakaingay at napakalikot na mundo. Pero kung nagtitiwala tayo sa Diyos, ako laging ito lang sinasabi ko. Mula nung ako'y maglingkod kauna-unahang panahon ng buhay ko at hanggang ngayon, hindi ako pababayaan ng Diyos kailanman. Dahil kilala ko ang Diyos na nagpapala sa lahat ng panahon ng buhay ko. Stop worrying. Kalawa, stop complaining. Stop complaining. Ano sa Tagalog ang complaining? Reclamites ng reclamites. Pag mainit, ang init naman. Pag may ang ginaw naman. Nung isang araw, ako po'y galing sa taping. Gutom na gutom ako. So madadaanan po yung Trinoma. Sabi ko, date na natin, kaya na tayo sa Trinoma. Gusto ko ako ng Tapsilog, Tosilog, Bangsilog. So baba kami. Tapos sabi ko, samantalay na natin, maglakad-lakad tayo, window shopping, habang holding hands kami ng asawa ko. Pag wala na hong kiligang holding hands na mag-asawa, delikado na ho yan. Ano ba? Hawak-hawak pa ng kamay, lansa-lansa lang yan. Basang-basa yung kamay mo Pero nung magnobyo, kahit basang-basa sa pawis. Sige lang, okay lang din, nag-i-enjoy ako. Cute nga yun, nagkakahugasan tayo ng kamay sa pawis mo. Grabe nung nag-asawa na, didiri na Kumukupas no? Biglang lumindol. Sabi ko, Daddy, parang nahihilo ko. Tingnan mo kung galaw ko. Sabi niya, hindi, kala mo lang yun. Sabi ko, hindi. Kasi tingnan mo ako yung chandelier gumagalaw. Tapos, nagkagulo na yung tao. Lumilindol niya, lumilindol. Sabi nung iba, ang panik nila, ganito, bawal sa mga lumilindol. Lumilindol. Hindi ka pa lumilindol. Bawal. Sabi ko, imagine that. Kung nagtuloy-tuloy yung ugang yon. At nandoon kami sa mall, matabunan kami ng lahat ng mga gamit doon. Ang ikli ng buhay. Wake up call ang mga sakuna na hindi mo kayang kontrolin. Wake up call ang sitwasyon na nasa sakyan ka tapos may nagbanggaan, buti na lang hindi ikaw yun. Wake up call ang mga pangyayari na kapitbahay mo kay bata-bata pa kinuha agad ng kamatayan. Wake up call yun sa'yo.
Wake up call na yung kaibigan mo, barkada mo, ang ganda ng negosyo, then nakita mo sa kalsada na mamalimos na lang. Sino ka bukas ang makalawa? Tandaan mo, kahit gaano kalaki ang yaman mo, chemotherapy lang ang kapantay niyan. Kahit gaano ka kalakas, cancer lang ang kapantay niyan. Ang talino mo, Alzheimer's lang. Tama ba, Alzheimer's? Ang katapat niyan. Lahat ng meron tayong panandalian, may katapat. Stop complaining. Give thanks in everything. Be content for what you have. Philippians 2:14-16. Do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God without fault in the midst of crooked and persevere generation, among whom you shine as light in the world, holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labor in vain. God knows our design, and He is aware of our temptation. We were made for contentment, to be satisfied with God and all that He provides. Kapag ang tao marunong makontento, pero hindi basta-basta nasisiyahan. Gusto kong paliwanag to. Kapag sumobra naman ang kontento mo, hindi ka naaariba sa buhay. Lagi kong kino-coach yung mga wahian natin, KKB. Gusto nyo ba lumaki sweldo nyo? Kagaya ni Pastora Kai. So, nag-take ng civil service. Pumasa. So, maganda ngayon ang kanyang trabaho. Okay naman ang sweldo niya. Pero limitado ang natutulungan niyang kabataan. Limitado ang naisusuporta niya sa amin. Gusto niya kaming dalhin sa ibang bansa. Siyempre, emotional eh. Gusto niya akong ibili ng mas maganda pa na bagay. At gusto niya na makatulong, makapagpaaral ng mga kabataan. Lagi ko sinasabi sa kanya yan eh. Anak, pinaaral ka ng Diyos sa mga taong may palad na nagbibigay. Magkaroon ka ng pangarap na makapagpaaral kahit baon-baon lang. Ganun kayo mga magulang, turuan nyo magbigay mga anak nyo. Hindi, anak ha, dahan-dahan lang pagbibigay. Mag-ipon ka, nako, ako kalabo lang. Ako hindi yun. Pag umuwi ho si Pastora kayo na, Mami, pinakain ko yung mga KKB, wow, praise God. Susunod naman, mga senior naman pakainin mo. For the glory of God yan, and for the glory of God. Kasi ho, napakahalaga, ba't pa ako napunta doon? Napakahalaga na ang buhay natin ay masaya sa Panginoon. Stop worrying, stop complaining. Sabi ko sa mga KKB, so ano nangyari? Ang anak ko naman po ay hindi gifted sa pagninegosyo. Nag-take ng civil service. O de okay na, ang ganda na ako ng sweldo mo, pero may hangganan eh. May mga binabayab, sumasabit-sabit pa tayo sa kautangan eh. Mag-masteral ka. So pag nag-masteral ka, kapag nag-apply ka ng trabaho at nakita sa kumpanya, sila mismo, mahihiyang hindi ka i-promote. Bakit? May degree ka. Aral ulit. Hindi pa nakakatapos, next year graduation. Anak, pagkatapos yan, mag-doctorate ka. Magigimbal, pati ang matataas. Sasabay ka sa posisyon nila habang naglilingkod ka. Tumataas ang tithes mo. Dati, tithes mo 20-20 lang. Ayaw mo ba nun? Habang ikaw ay tumataas, nagiging 20 pesos, nagiging 20 mil. Imagine that. That is motivation. Kapag ikaw'y nakontento na, okay na, basta masaya na ako, sige. Walang masaya sa naghihirap. Huwag niyong sasabihin na, di baling walang pera, sweetheart. Masaya naman tayo, di ba? Ngayon lang yan. Kapag nanginginig na sa gutom yan, hahanap na ng ibang asawa yan. That is reality. Come on. Pwede bang ipamana mo sa anak mo na, masaya tayo, anak, kahit wala tayong pera? Paano mo mapag-aaral? Naiinggit yung bata, bakit? Ang ganda ng bag, ang ganda ng shoes. Ang baon niya may keso, ikaw tinapay na, wala pang palaman. Pandesal pa kahapon na kay tigas-tigas, ininit na lang sa walang mantikang kawali. Diba? Sikhay sa buhay. Nakukontento ka't nagpapasalamat, pero may gusto kang marating na wala kang aapakan, pero naglilingkod ka pa rin sa Lord. Do not complain. Amen o ba? Ang madalas mag-complain, nawawalan lagi. Stop comparing. Don't stop worrying. Stop complaining. Stop, comparing. Tapos, ang lungkot ng buhay. Kapag tayo hindi nagkukumpara, sabi ng Galatians 6:4-10, don't compare yourself
with others. Just look at your own work to see if you have done anything to be proud of. Ang ganda nito. You must each accept the responsibilities that are yours. Whoever is being taught God's word should share the good things they have with the one who is teaching them. Kaya napakahalaga na ikaw mismo, di mo kinukumpara kung ano ka, sino ka, at anong pagpapalang meron ka. Hindi yung, buti pa siya, mas malaki yung biyaya niya kaysa sa akin. Di mo naman alam kung ano pinagdadaanan noon. Naalala niyo yung merong kabataan nakaupo, tapos siya, laro ng laro, tumapansin-pansin niya, ang ganda-ganda ng shoes ng bata. Ganda-ganda ng shoes. Samantalang siya, naglalaro ng football na kasinelas lang. Nag-self-pity, sabi niya, baka naman pwede kahit 1 linggo, pagpalitin mo kami ng buhay, makatikim lang ako ng magandang sapatos. Nagulat siya, nagpalit sila. Siya yung nakaupo na may magandang sapatos. Miyam-yan, di siya makatayo. Dumating yung bodyguard, may dalang wheelchair. Yung pala, pilay pala yung paa niya, walang buto. Meron nakasuot lang ng sapatos. Minsan ganun kinaiinggitan natin ang sitwasyon ng iba at kalagayan ng pagpapala. Pero iba pinagdadaanan niya. May lahat tayo, may pinagdadaanan, may mga hugot sa buhay. Kung yan lang ang biyaya at pagpapala mo, dyan ka lang muna nilalagay ng Diyos. At ang testing tayo sa iyo, kung paano ka makakontento at magsisikay sa buhay na nagpapasalamat. Again, mga kapatid, yung joy libre yon at mapipili mong lumigaya. Kung may mga bagay na dapat bitawan na nagbibigay sa iyo ng matinding kalungkutan, bitawan mo, lalo kung di nakalooban ng Diyos. Huwag tayong makipagsapalaran sa walang katiyakan. Pero sa Diyos, laging may katiyakan. In conclusion, sabi ng 16:11, you make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasure at your right hand. Tumayo po tayong lahat. There's gonna be a revival of joy. Kung sino man sa atin po ang pilit ninanakawan ng kaligayahan, kung ninanako man ng material na bagay, ng sitwasyon, ng kahirapan, ng pagsubok, ng sakit karamdaman, ang kagalakang dulot ng kaligtasan, Lord, right now, restore the joy, revive the joy, Lord. This is our desire. Give us joy and revive us. Lord, revive us, Lord, with joy. Let us lift our hands. Let us desire the revival of joy. Give you praise. We honor your holy name, Jesus. Consuming fire, Lord of glory, Rose of Sharon, fair and sweet. Give you praise, Lord. You are thou, my King. This is our prayer, Lord.
comforter and friend. Wonderful, so beautiful you are to me. We give you praise and we honor your holy name. I worship you in spirit and in truth. I worship you. And I worship you Thank you, Lord. in spirit and in truth. There will never be a friend as dear to me. Come on, let us worship the King of Kings. I worship you We worship the King of Kings. in spirit and in truth. Worship you. I worship you We touch your glory, Lord. We touch your in glory. spirit and in truth. Hallelujah. There will never be a friend as dear to me as Never be a friend, oh God. There will never be a friend as dear to me as you. There will never. There will never be a friend as dear to For the very last time, come on, me Jerry, as Elvin, come on, you. There will never be a friend as dear to me as you. Hallelujah! Hallelujah! 30 segundong pagpalakpak sa Diyos na buhay. Glory, 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 glory. Let the spirit of joy. Let the spirit of joy, 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 joy. Hallelujah! Thank you, Jesus. You are the author of joy. You are the author of faith. You are the author of love. Lord, dalangin po namin, Panginoon, ang lungkot ay palitan mo ng kagalakan. Ang pag-aalala at pagkabalisa ay palitan mo ng kagalakan. Ang takot ay palitan mo ng kagalakan. Dampian mo kami, Panginoon, ng iyong Espiritu Santo at makapagpatuloy po kami sa anumang unos ng buhay. Kami po'y makaraan. Punuin mo kami sa umagang ito at dali namin ito sa aming tahanan, sa aming mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Sabi ng isang taong puno ng lungkot, bihira na daw ang maligaya ngayon, pero maraming masaya. Panginoon, ayaw naming maging masaya lang. Gusto naming bukod sa masaya kami, maligaya kami, Panginoon, sa buhay na ito. Ipatong niyo pong yung mapagpalang kamay sa buhay ng bawat isa, o Diyos naming makapangyarihan, at muli kami makalaya. Salamat sa kagalingang emosyonal, mental, espiritual, maging sa aming relasyon. And I pray, O God, that you will continue to sustain us, O Lord. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, binuksan mong aming puso't diwa. Kaya naman maingat naming binabalik ang mataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa dakilang Diyos na buhay, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. God bless us all.